Guys, so nag-login nga po tayo dito sa ating Oxias account kasi po meron tayong natanggap na message na nag-start na daw po yung online registration for Region 7. So sa pagkakaalam po natin, November 20 pa po mag-start yung Region 7. So hindi po natin alam kung bakit meron na pong mga open schedules. So subukan po natin kung makakapasok po tayo. Although hindi lang po natin ipo-proceed doon hanggang doon sa pag-set ng schedule dahil tapos na po akong mag-exam, so hindi na po ako maaaring mag-file ng registration. So susubukan lang po natin kung totoo nga po ba na makakapag-register na. So kasi normally kung hindi pa nag-start yung registration, wala tayong makikita na list of available examination schedules dito sa Oxias account natin. So na-surprise nga po tayo na pag-login natin, ayan, meron na po siyang schedule, tapos merong filing period, tapos merong testing center, ayan, open, tapos pwede kang mag-proceed into registration. So ewan ko kung bakit nag-start na sila. So para po doon sa mga gustong after this, kapag napatunayan na natin na pwede na nga pong mag-proceed, so in-advise ko po dun sa mga taga Region 7 na mag-open na po ng kanilang Oxias account, mag-login na po. So sana po ay nakapag-sign up na po kayo in advance para mas mabilis na po kayo makapag-login. So itong sa akin ay ginawa ko tong Oxias account ko last year pa, kaya ang bilis ko lang pong makapag-sign in. So sana kayo din. Dun po sa mga nagka-problema ng activation link, so hintayin nyo lang po. So ayan, talagang na-surprise po tayo, no? Bakit nag-start na sila? So meron dito Bugu, Cebu, merong open November 16, 8 a.m. to December 22, 5 p.m. yung filing period. So kasi kapag napuno yung slot, nagko-close to dito sa status close. Kaya hindi ka na makaka-avail ng schedule niyan. So again, susubukan natin ha. Dito sa Cebu City tayo, tapos proceed to application. So first mababasa mo yung mga requirements. Ayan, requirements, tapos I read and agree with the requirements. I-check mo yan, tapos proceed. So, important reminders, the acceptance of applications for pregnant women. So, alam na po natin yan. Dapat nabasa nyo na po yan. So, doon po sa mga buntis. So, make sure that you already have an electronic copy of your passport size ID picture with name tag and signature. So, yun pong passport size ID ninyo dapat po ay electronic copy. Dapat nakascan na yun para ready na po. So, in cropping your passport size ID picture, kindly follow the specifications below. So, meron po palang specification sa pag-crop ng ID picture. So, ayan, distance. Okay, failure to submit the requirements would cause disapproval of application. So, try natin i-click itong apply now kung po pwede nga ba tayong. So, nandito na po tayo sa application form. Nakapasok nga po tayo. Type of examination, date of examination, testing center, Cebu City, personal information. So, ayan, automatic nandyan na po yung sa akin. Hindi ko po kasi tinapos yung profile information ko. Kayo dapat naka-fill up lahat dahil yung lahat po ng fill up nyo doon sa profile picture nung mag-start po kayong mag-sign in, yun na po lahat yung magre-reflect sa inyong application form. So again, pagkatapos nyo pa mag-set ng schedule, meron po kayong application form na ipiprint at naka-fill up na po automatic lahat yun. So tingnan nyo po kung merong pangalan ng CSC personnel na nag-verify ng inyong application. So, no need nyo na pong mag-download at mag-print ng application form tapos mag-handwritten fill up. So, no need na po yun. Ipe-print nyo na lang po yung electronic copy after nyo mag-set ng. So, ayan, mga fill up. Hindi ko kasi tinapos yung profile fill up ko. So,
information on government examinations. So ito po kapag meron na po kayong naipasa na examination sa CSC last time, place, so ayan, yan po yung mga fini-fill up. So katulad lang din po nung manual, nung nung application letter na para sa mga walk-in, same lang po. Dapat fini-fill up nyo po lahat to. Tapos additional information tapos submit application. Hindi ko na po ata ma-submit, hindi ko na po kayo hindi ko na maipapakita yung kung paano mag-download ng mga documents kasi nga po, hindi ko, wait, subukan natin baka makapasok tayo. So, anong nangyari pagkatapos nating mag-submit ng application? Ay, nabalik tayo dito sa homepage. Ay, iwan. So, ayun, kasi hindi ko nga po tinapos yung profile ko. Nakakatamad kasi tapos na po ako mag-exam. I'm already a professional level passer. So, basta nakaka-surprise kasi nag-start na po talaga sila. Kasi as I have said, kung wala pa po talagang registration, dapat hindi mo na-view yung mga open schedule. So, ayun, dahil meron na nga pong schedule, so ibig sabihin, nag-start na po sila. So, please, yung mga nais mag-exam, subukan nyo na po. Tapos, paki-message naman po ako kung talagang nakapasok po kayo. Kasi today is only November 17. So, ewan kung bakit open na. So, mas okay kung ready na kayo. So, dapat ready na yung mga documents nyo. So, wait. Ipapakita ko sa inyo kung susubukan kong i-check yung mga open. So, Career Service Professional Examination. Ayan, Bugo, merong open. Bugo City, November 16 to December 13. Bugo City. Professional exam to ha. Cebu City, meron pa ring open. So, bilisan nyo na guys. Baka mag-close. Cebu City. Dumaguete. So, I think lahat. Kasi sa Region 5 yung nabasa ko na post na nag-start sila ng region ay ng November 16. So, I think lahat nag-start ng November 16. So, ewan kung bakit walang update dun po sa kanilang FB page yung iba. Kaya nakakalito. So, please, November 16 nag-start na po talaga. Open. Dumaguete City, merong open. Tagbilaran City, ang dami na pong closed. Oh my God, Siquijor open pa. Dumaguete open. Tagbilaran City, closed na po sila November 16. Yes, to November 19 lang yung kanilang inilagay. So, para po dun sa mga taga Bohol, watch out na lang po sa November 19. Baka mag-open sila open again ng new slot. So, November 16 to November 19, close na po yung Tagbilaran City. Or baka naman sa November 20 pa talaga sila mag-start, no? So, nakakalito. I-check natin yung Facebook page ng Region 7. Wait lang po tayo. Sandali. Toledo, open na sila. Toledo City, open na. Wala tayong sub-professional Toledo. Okay, so guys, wait ha. I-check natin yung Facebook page ng Region 7 kung mayroong update. So, pasok po muna tayo ng Facebook. Check natin yung Region 7. CSC, Region 7. Region 7. Ay, ba't ganyan? Ito na lang, Region 7, CSC. So, dapat naka-follow kayo sa mga, ayan, ito nga po pala yung ating Facebook page.
Wait, ito nga pa pala yung ating Facebook page, guys. So, Civil Service Exam Reviewer by Janice De Hersey. So, please follow also our Facebook page. So, ayan, tingnan natin kung merong update yung Civil Service Commission Regional Office number 7. So, merong 1 day. Oh, meron pala silang post 1 day ago. Sorry guys, hindi tayo na-update nito ha. Acceptance of... So, kahapon. So, kahapon kung kailan nag-start, nasa ka pa po sila nag-post ng advisory. So, relative to the application period for the March 3, the access system is already open to accept online applications beginning November 16. So, the actual submission of the the actual submission of the hard copies of the examination will start on November 20. So, November 20 pa tatanggap ng... wait, the actual submission. So November 20. So, November 16, inopen na po nila yung system para makapag-appointment na. So, kung nakapag-appointment kayo ng November 20, so mag-start na po sila ng... So, bali November 16, hanggang November 19, walang schedule ng... open na po yung system pero walang schedule ng pagpunta sa office para mag-submit ng hard copies. Okay. Pero, November 16, pwede na po kayong mag-set ng appointment. So, kayo open na po sa Oxia system. Ayan po dapat na-update din po kayo. So, kaya I always advise na i-follow nyo po talaga yung inyong Facebook page ng inyong region office para updated po kayo. Kasi ako, minsan talaga nabibisi din at saka nag-upload din po ako ng mga tutorial videos kaya minsan yung mga advisory hindi ko na check at saka sa dami naman po kasi ng region, di ba? So, the scanned valid ID front and back and scanned picture should be readily available as this will be required by the system. So, ayan valid ID at saka yung passport size dapat yung i-upload doon po sa Oxias account. All applicants with verified online applications are advised to select the earliest date of personal appearance to secure a slot. Your online application will be cancelled if you fail to select an appointment within 48 hours reckoned from the date. So, kapag na-verify na po or na-evaluate na po ang inyong application, dapat within 48 hours po ay matapos nyo na po yung pag-submit yung pag-set ng schedule na gusto nyo. Dahil kung hindi, nakakancel po. So, 48 hours, that is 2 days. So, syempre, dapat palagi kayong nakaantabay kung verified na yung inyong 2 days is enough, di ba? Para manotice ninyo kung verified na o hindi. So, please download and print your application form and present your valid ID on the day of your scheduled personal appearance. So, yun nga po yung sinasabi ko, yung application form po ay napiprint nyo po doon sa Oxias account din. So, automatic na po yun naka-fill up. So, ayan guys, November 16, nag-start na nga po, open na po yung Civil Service Commission Regional Office 7 sa Oxias. So, thank you for watching and sana po ay makapag-register na po kayo at maka-avail ng appointment slot.